Hello, hello, hello. Good afternoon. Good afternoon. Magandang hapon. No, magandang hapon sa mga kapanalig ko. Ang live natin ngayon ay tungkol naman sa mga sulpot viral videos, and it was requested by Ate ko Enma, no? Si Ate ko Enma nung last year ata 2021, siya yung isa sa tumulong sa amin sa AMS, no? Nagbigay siya sa amin ng rosary, no? Si Ate ko Enma ngayon, nagkausap kami, sabi niya, Sanrio, sabi ko, ate, bakit? I-live mo naman kung ano yung masasabi mo doon sa viral videos na kumakalat ngayon, no? Ano ba tong viral videos? Marami tayo kasing mga viral videos ng simbahang Katolika, no? Ano yung mga viral videos? Isa-isahin natin tong pag-usapan. Ako bilang isang defender ng Catholic Church ay talagang pursigido na patatagin, no, yung loob o yung dibdib ng mga Katoliko, lalo na ng mga mahihinang Katoliko, dahil na rin sa mga abusadong sulpot, no? Isa sa live viral videos na talaga nagpairita sa akin, though na hindi naman talaga natin Diyos ang mga rebulto, pero nakakairita, no? Kasi ang mga sagradong imahen, ito ay bahagi ng ating tradisyon na pagpaparangal, no, sa mga yumao na banal, no? At hindi lang sa banal, ito rin ay pagpaparangal natin sa Diyos dahil meron din tayong sacred images ni Jesus Christ, no? Tong viral video na to, protestante din, di ba? Natatandaan nyo, nilagay niya yung Virgin Mary, no, na image sa isang na may nakasabit na rosary, no? Maliit lang na Virgin Mary image to, tapos sinabitan niya ng rosary, binuhusan niya ng gas. Pagkabuhos ng gas, tsaka niya siniklaban. At ito ay live na ipinakita niya sa social media. Minsan gusto ko silang tanungin, no? Gusto kong tanungin yung mga sulpot na to na bumababoy sa mga sagradong imahe natin sa social media, no? Yung ilalagay mo yung Virgin Mary sa isang langganang yari sa yero, tapos sinabitan niya ng mga rosary, tapos binuhusan niya ng gas, tsaka niya siniklaban, no? Para lang may patunayan siya na talagang sinusunog niya yung mga sagradong imahen ng simbahang Katolika. Yung mga gaytong pamamaraan ng mga sulpot, hindi ito makataong pamamaraan. Ano kaya mararamdaman nila kung mag-live ako at yung picture ng founder nila ang sunugin ko rin sa social media? Hindi ba? Ako naapektuhan ako, hindi dahil para sabihin na Diyos yung mga imahen. Nakakainsulto at naapektuhan ako sa ginawa ng sulpot na ito, no, nag-viral to eh. Kasi ang sagradong imahen ng simbahan ay bahagi ng ating tradisyon. Hindi ba? Bakit kinakailangan niyang ipamuka at ilantad sa social media kung paano niya sinusunog yung sagradong imahen? At ito ay isang malaking kalapastanganan para sa ating pananampalataya. Buti sana kung aral eh, 'di ba? Kung aral yung nilalatag niya, maiintindihan. Kasi may kanya-kanya, bagamat tayo ay nasa Kristyanismong relihiyon, ang bawat sekta, no, ang bawat sekta na nasa Pilipinas ay may kanya-kanyang paturo aral sa pagdating sa pananampalataya, di ba? At nagkakaroon tayo ng mga debate sa ating pananampalataya base dun sa mga doktrina nila. Pero yung mag-live ka sa social media, tapos lagyan mo ng gas, no, yung image ni Mama Mary na may nakasabit na rosary at sunugin mo live, that's wrong. Nakaka-offend, 'di ba? Kung ang pag-uusapan ay doktrina sa doktrina, hindi nakaka-offend 'yon. Ipaglaban mo kung ano ang doktrina mo. Pero ang sagasaan niya na yung traditional ng simbahang Katolika, that's wrong. Kasi kahit din naman sila, 'di ba? Ano ba ang mararamdaman nila kapag kumuha rin ako ng larawan ng mga founder nila? Tapos sunugin ko sa social media live. Sabi ko, ito yung powder nyo, nasusunog na sa impyerno kasi may apoy. 'Di ba? Ang pangit. Doktrina sa doktrina, aral sa aral lang. Ikalawa, may nakita rin akong viral video ng sulpot. Ito naman yung pinagpupukpok ng martilyo yung mga sagradong imahe ng simbahan. Live din to sa social media. Hindi ko alam kung ano yung point nila. Hindi ba? Kung ganun din kaya ang gawin ko na magpagawa ako ng rebulto ng founder nila o yung mga tao na nagkaroon ng ambag, no, sa kanilang mga sekta, pagpupukpukin ko din ng martilyo sa social media live,
ano ang mararamdaman ng mga kaanib nila? Syempre ma-offend. Kasi yung representation ng image na yon, no, yung anong tawag doon? Yung nais iparating na mensahe ng imahen yon. Though na yun ay gawa sa bato, pero yung nire-representa nun, yun yung mahalaga eh. Hindi ba? Kung pagagawan ko ba ng kung kukunin ko ba ang mga litrato ng magulang nila at pagduduraan ko sa social media, anong mararamdaman nila? Tapos sasabihin ko, bakit? Picture lang yan eh, bakit apektado ka? Di ba? It is not actually because of the sacred images why the Catholic, no? Why we Catholics are affected, no? Hindi yun dahil sa ito ay imahe. Naapektuhan tayo because we understand the representation ng sacred images. Naiintindihan natin yung nais iparating ng mga sagradong imahe natin. Tapos naka-live sa social media. No? Pagpupukpukin nila ng martilyo. Babae pa to. Yung gumawa nun, pastora, babae. No? Na yung pati ultimo yung mukha ni Santo Niño, nangalahati na nga lang. Pinukpok ng pinukpok. No? Sasabihin, Diyos-Diyosan, Diyos-Diyosan. Ang imahin po ng mga ng simbahang Katolika kagaya ng mga Santo Niño, hindi po Diyos-Diyosan si Santo Niño, nasa Biblia yan. Hindi po ba infant Jesus, baby Jesus, sasabihan ninyo Diyos-Diyosan, which is wrong. At yung pinakahuli na talagang nanggigil ako, gigil na gigil talaga ako nung napanood ko to, doon na Tagalog ako at hindi ko naiintindihan yung conversation ng video na to. Pero gigil na gigil talaga ako nung napanood ko to, yung Jehovah's Witness na araw ng undas, nagbibigay siya ng mga, hindi ko alam kung anong tawag dun sa magazine nila, nagbibigay siya noon, na hindi niya ginalang at nirespeto, na ang araw ng undas, ito ay traditional na ginagawa nating mga Katoliko taon-taon, na dapat man lang sana nirespeto niya. Hindi ba? Araw ng undas, hello! Araw naming mga Katoliko nung ginagawa mo sa sementeryo pa namin, ang tibay ng pagmumukha mo, di ba? Nakakagigil, kaya ako, bilang isang Katoliko, talagang sinisikap ko na marinig ng mga kabataang Katoliko dito na maintindihan nyo ang doktrina ng simbahan. Bakit? Kasi kapag naiintindihan nyo na ang doktrina ng simbahan at makakita kayo ng ganyang mga sulpot, kayo mismo ang unang-unang dedepensa sa pinaggagawa nila. Hindi ba? Kaya ganito yung urge ko eh. Kaya sila namimihasa na bastos-bastusin, no, yung mga tradisyonal na ginagawa ng simbahang Katolika kasi hindi sila pinapatulan. No? Tayo kasing mga Katoliko, ang itinanim sa atin ng ating simbahan, ibigin natin ang ating mga kaaway. Lagi natin silang uunawain. Lagi natin silang iintindihin. Kababaang loob, humility, yan yung mga yung mga talagang sinasabi ng mga Katoliko, lalo na't kung ikaw ay isang depensor o ikaw ay isang debatista, no, lagi yan sa akin nire-remind, o Sanrio ha, wag masyadong magalit diyan sa kausap mo, humility, no, tandaan mo, nasa simbahan tayo. Ayun yung lagi na ipinapaalala sa atin ng bawat tao. Pero para sa akin, maling-mali, nagamitan mo pa ng humility yung mga protestanteng bastos na yan. Tayong mga Katoliko, lalong-lalo na mga debatista at depensor ng simbahan, hindi tayo nagkakanda hirap-hirap at kuba-kuba magbasa tuwing gabi at aralin kung ano ang aral ng simbahan para panoorin sila na binabastos ang tradisyon ng simbahang Katolika. Dapat sa mga yan tinatapatan, sinusupalpal. Hindi ba? Hahayaan nyo ba na sa tradisyon ng simbahang Katolika na umiiral pa ito at ito ay ginaganap pa ng mga sinaunang Kristiyano, ang undas. Makikita nyo yung mga sulpot nagkalat doon, nagbibigay ng ng mga magazine nila. Ang araw ng undas, ito ay araw na kung saan ang buong Katoliko sa buong mundo ay nagkakaisa upang tayo'y manalangin at ipanalangin ang mga yumao. Hindi ba? November 1 and November 2. That is a Catholic traditions na tayong mga Katoliko, dapat tayo ay nagsasama-sama, di ba? Pumupunta tayo ng mga sementeryo para tayo ay manalangin at ipanalangin ang mga patay, no? Ang mga kaluluwa ng mga patay. Biruin mo, nananalangin ka para sa mga kaluluwa sa mga yumao. Makikita mo, sulpot, nagbibigay ng flyers yata yun o magazine nila ng Jehovah's Witness. Well, bilang isang kung sila ay mga mangangaral, bilang isang mangangaral, yun naman talaga ang tungkulin nila, no, na
ipalaganap at ipaalala din kung ano yung mga stand ng mga doktrina nila kahit na sila ay sulpot. Hindi naman ako against doon kasi kahit din naman tayong mga Katoliko, tayo ay gumagamit din ng mga plataforma kagaya ng social media. Yung iba naman, di ba, nagpupunta sa mga barangay-barangay para ituro kung ano yung doctrines of the Catholic Church. Wala naman pong kaso doon. Di ba, lahat naman po tayo ay may karapatan na ibahagi, no, o ipakalat ang mga doktrina natin. Pero yung pumasok sila sa teritoryo ng simbahang Katolika at ito ay araw pa ng ating tradisyon, ang undas, wag naman po sana tayong masyadong makakapal, 'di ba? Isaalang-alang natin yung pagbibigay pugay ng mga Katoliko sa mga namayapa nilang mahal sa buhay. Ang mga tao nandoon sa sementeryo ng araw ng undas upang gunitain ang kamatayan ng mga yumao nila sa buhay. Nagtatatala kayo doon ng aral ninyo? Hindi dapat ganun. Kaya ako, bilang isang defender ng simbahan, talagang pinipilit kong buhayin yung dugo ng mga kabataan lalo na yung mga mahihina ang faith, yung mga mahihinang Katoliko dito. Pinipilit ko na pagsikapan na mailatag yung mga doktrina ng simbahang Katoliko sa malinaw at millennial na pamamaraan. Kahit na hirap ako kung paano ko siya i-deliver, kinakailangan ang way ng pagtuturo ko at pagde-deliver ko pagdating sa aral ng simbahan, millennial way, pang bagets. Nang sa gayon, mas madaling ma-adapt ng mga kabataan kung ano ang doktrina ng simbahan dahil oras na maintindihan ng mga kabataang Katoliko kung ano ang turo ng simbahan, sila mismo ang gigiba sa mga bastos na sulpot na yan. Hindi ako natutuwa sa mga pinaggagawa nila sa simbahang Katolika. 'Di ba? Kung hindi sila papatay ng tao, no, papatayin yung mga pare, kung hindi nila babastusin ang Santo Papa ng simbahan, pagbabantaan ang buhay ng mga debatistang Katoliko, i-edit ang pagmumuka, mumurahin, aalimurain sa social media, aba sila pa ang galit, hindi pa nakontento, nilalive pa yung kabastusan nila sa simbahan. Hindi ba? Sa mga ganitong pangyayari na nagaganap sa lipunan ngayon, hindi tayo dapat nananahimik. Huwag natin silang panoorin, gibain nyo sila. Labanan nyo sila bilang isang depensor ng simbahan. Hahayaan nyo na ganun ang ginagawa sa mga sagradong imahe ng ating simbahan? Panonoorin na lang natin sila na bastos-bastosin ang tradisyon ng ating simbahan? Dahil lang sa sasabihin, kailangan natin nakababa ang loob? No! God gave us wisdom and knowledge. Binigyan tayo ng Diyos ng karunungan at talino para gamitin ito sa tama. Huwag niyong ikukulong yung mga ideya na kung anong pwede ninyong sabihin para sa kanila. Lagi niyong isisigaw ang boses ng simbahan. Hindi dapat nagahari at namamayani ang sulpot na sekta dito sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang Kristiyano at Islam na bansa. Ang bahagi ng Mindanao ay nasasakop lamang yan ng mga Kristiyanong Katoliko at ng mga Muslim. Ganon din ang Visayas, ganon din sa Luzon. Wala pa pong mga sulpot na Kristiyano dito, meron na pong Roman Catholic Church. Kaya dapat lang tayong mga Katoliko ang siyang mamayani dito sa bansa natin. Hindi natin dapat yan hinahayaan na bastos-bastosin nila yung simbahang Katolika. Yung nakapanood ko pa nga na video, nagrebat, matandang babae, no, nagrebat siya doon sa paninita, no, ng mga CFD, doon sa nagbibigay ng magazine ng sulpot, no. Siya pa yung galit, no. Hindi po kahit kailan naman ako bilang Katoliko, hindi naman ako nagagalit kung sakaling mabigay kayo ng mga magazine nyo o ng mga sarili ninyong mga aral. Karapatan nyo yan dahil dyan kayo naniniwala. Pero ang hindi ko hinahayaan, yung bastusin nyo yung tradisyon ng simbahang Katolika, tapos pupunta pa kayo sa mismong sementeryo namin. Bakit hindi kayo gumawa ng sarili ninyong mga sementeryo at doon kayo mamigay ng mga flyers nyo? Catholic Cemetery, doon kayo nakabalandra sa harapan. Tapos nagbibigay kayo ng mga kasinungalingan ninyong flyers magazine na yan. Para unang-una sabihin ko sa inyo, Catholic Cemetery yun. Hindi kayo bilong doon, ang mga nandoon puro Katoliko at hindi ko alam kung saan kayo kumukuha ng kakapalan ng pagmumukha na doon mismo pa sa teritoryo namin, doon ka pa nagbibigay. Alam yung feeling na na nagpunta ka ng mismong Vatican Rome, kung saan nandoon ang Pope, tapos doon mo
Doon ka namigay ng ng flyers mo. 'Di ba? Lagyan natin ng common sense. Ayaw na ayaw ninyo na kayo ay paano ba to? Kayo ay pinamamalian ng simbahang Katolika. Nagagalit kayo kapag ang mga magagaling na debaters ng Catholic Church nakakalaban ninyo. Kung ano-ano ang sasabihin ninyo. Sasabihin nyo, wala kaming respeto. Kayo ang mismong nagtatanggal ng respeto sa mga sarili ninyo. Dahil kung talagang kayo ay may respetong sekta, unang-una isasaalang-alang ninyo. Kung anong okasyon meron ang undas, try nyo nga gawin nga yan sa Islam, araw ng Ramadan, mamigay kayo doon sa Saudi. Tignan ko lang talaga. Try nyo kahit doon na lang sa Mindanao, o kaya dito sa saan ba yung may Muslim dito? Di ba meron dito mga lugar ng mga Muslim sa Luzon? Araw ng Ramadan, pumasok kayo doon sa teritoryo nila. No, kung doon yata yun sa Binondo ba yun, yung lugar ng mga Muslim. Araw ng Ramadan, mamigay kayo ng mga magasin nyo. Yun ang matapang. Diba? Pumunta kayo sa Islam community dito sa Pilipinas, tapos i-timing nyo araw ng Ramadan. Ipagbibigay nyo yung mga pinagmimigay ninyo kung talagang matatapang kayo. Kasi alam nyo, sa totoo lang, mga kapanalig ko, kung papansinin ninyo, no, ang Katolikong simbahan, tayo ay nakikipagtagisan din ng aral sa mga Muslim. Walang takot ang mga debatistang ng Katoliko pagdating sa paglalatag ng doktrina ng Iglesia Katolika sa mga Islam. Hindi po ba? Kung manonood kayo ng Debaters Convention, yung mga Katoliko doon, kalaban nila mga Islam. At isa na ako doon, no? Nagkaroon ako ng katagisan. Isang hadid ba yung tawag doon? Isang hadid at isang imam. Na mga Muslim, kilalang mga Muslim debater sila. Pero ganun pa man, nagkaroon man ako ng mga katagisang Islam o kapatid na Muslim, hindi sila nagtatanim sa akin ng galit. Kasi alam na mga kapatid na Muslim kung gaano ko sila nire-respeto pagdating sa kanilang tradisyon at paniniwala. Pero tingnan nyo sila, yung mga sulpot na Kristiyano rito, hindi ba? Sino ang inaatake? Catholic Church lang. Bakit hindi nyo atakihin ang mga Islam, ang Muslim? Bakit? Dahil hindi nyo kayang tibagin ang aral ng Quran kumpara sa mga ginagamit nyong Biblia. Bakit? Kasi mga Bible alone kayo. Hindi nyo kahit kailan pwedeng tapatan basta't ikaw ay isang sulpot na Kristiyano ang Islam. Dahil ang unang-unang ilalatag ng Islam sa inyo, ang Islam ay may Quran, ang Katoliko ay may Biblia. Kayo, anong meron sa inyo? Hindi nyo makakayanan tibagin ng Islam. Hanggat wala kayong tradisyon na umiiral, hindi nyo kahit kailan matitibag ang relihiyong Islam. Kaya nga, diba, takot na takot karamihan yung mga sulpot na sekta dyan, na bastos-bastosin ang Islam. Kasi ang Islam, alam ang stand nila. Yung mga sagradong imahen, pag sinabing imahen, Diyos-Diyosan, Katoliko lang ang inaatake ninyo. Kami lang ba ang may mga imahen? Bakit hindi nyo itry, no? Yung mga symbolism o yung symbolical image ng Islam, kagaya ng buwan sa kanilang moske. Di ba, sa tuktok ng moske nila may buwan. Bakit hindi nyo i-live? Basag-basagin nyo din. Puro Katoliko tinitira ninyo kasi ang Katoliko ay mababait at mabubuti. Sa kabila ng mga ibinabato ninyo na batiko sa simbahang Katolika, ang simbahang Katolika ay nananatiling tikom ang bibig. Tignan nyo nga yung Pope namin, di ba? Nagpupunta sa mga Buddhist country, nagpupunta sa Islam country, di ba? Yung mga Hindu, kinakaibigan ng Pope. Bakit? Kasi etong mga pinupuntahan ng Pope, ito ay mga lehitimong relihiyon. Dahil sila ay may mga tradisyon. At ang simbahang Katolika, no, ay ginagalang ang mga relihiyong may tradisyon. Tignan nyo yung Anglican Church at Lutheran Church. Sila ay kinikilala ng simbahang Katoliko bilang mga protestante, pero never kinilala ng simbahang Katolika ang INC 1940, ng MCGI, no? Yung kay Kibuloy, yung kay Master Pope. Kilala ba kayong mga protestante? Hindi. Bakit? Because these Protestants has no traditions. Kaya nga hindi ba naglatag ang Pope, no, na magkakaroon ng debate ang mga Protestants, Orthodox, Roman Catholic Church, magaganap ang pag-uusap na ito
sa Vatican, kasama ang mga Anglican Church, ang Lutheran, di ba? Bakit wala ang INC 1914? Bakit wala ang MCGI ninyo? Si Quiboloy, bakit wala doon? Kasi hindi kayo kinikilala sa buong mundo bilang mga relihiyon. Kaya ang ginagawa ninyo, inaatake nyo lang ang Catholic Church. Bakit? Kasi ang Catholic Church ang may pinakamalaking bilang ng Kristiyano dito sa buong mundo. Atake kayo ng atake, pinagbabastos ninyo, pinagbababoy ninyo yung aming mga tawag nito, sagradong imahin. Kami lang ba ang may sacred images? Merong merong tawag ito, yung hiyas ba yung tawag doon, yung kahon? Banal kabaal ba yung tawag doon ng Islam? O bakit hindi nyo rin questionin yun sa Islam? Mga Kristiyano kayo, di ba? Mga sulpot nga lang, pero Kristiyano pa rin kayo. Kasi kayo kung binyagan kayo ng Trinitarian, Kristiyano ka. O bilang isang Kristiyano, dapat naninindigan ka sa pagiging Kristiyano mo. Bakit hindi ninyo aralin ang stand ng Islam? Tapatan nyo yung Quran. O hindi nyo pwedeng gawin. Bakit? Dahil unang-una, tatalunin kayo ng Islam pagdating sa tradisyon at kasaysayan. Kaya nga sa usaping biblical, lalong-lalo na pagdating sa live debate, ang mga Roman Catholic Church ang may lakas ng loob at tapang na harapin ang mga Islam. Dahil ang Islam ay isang relihiyon. Ang Roman Catholic Church ay isang relihiyon. Ang Roman Catholic Church may sariling libro, ang Islam may sariling libro. May traditions kami, may tradition ng Islam. May kalendaryo ang Katoliko, may kalendaryo ang Islam. Meron kaming undas, meron silang Ramadan. 'Di ba? Maraming mga tradisyon ng simbahang Katolika, marami ring tradisyon ng mga Islam. Yung mga sulpot na Kristiyano sa Pilipinas, anong meron sa inyo? 'Di ba wala? Kaya hindi nyo talaga pwedeng tapatan ng Islam. Kaya pinag-iinitan ninyo ang Roman Catholic Church. 'Di ba? Kinukuhaan ninyo ng miyembro, sinisiraan nyo ang simbahan para meron kayong maakay, merong umanib sa inyo na mga Kristiyano. Bakit hindi ninyo itry na kumuha naman ng Islam, ipasok ninyo dyan sa mga sekta ninyo? Kasi unang-una, ang ilalatag sa inyo ng Islam, tradisyon. Doon pa lang, butata na kayo. Punta kayo ng punta sa mga Catholic cemetery, mamimigay kayo ng mga aral ninyo tuwing undas. Pumunta rin kayo doon sa Muslim cemetery. Pumunta kayo sa mga sementeryo nila, tapos doon din kayo mamigay ng mga flyers ninyo, lalo na kapag araw ng patay. Tignan lang natin kung saan kayo dadamputin. 'Di ba? Sa buong mundo kinikilala ang Vatican na isang relihiyon. Bakit wala ang mga sekta ninyo? Buong mundo 'yan, bakit hindi kayo umapila? Kung talagang kayo ay naninindigan, kagaya ng mga sulpot na Kristiyano rito sa Pilipinas, 'di ba? Yung INC 1914, yung MCGI, sino pa ba yung mga para sa aking sulpot? O yung JW, yung Mormons. 'Di ba? Dapat nagrereklamo kayo kasi yung ina-announce ng simbahang Katolika na mga protestante, yun ay kinikilala ng pangdaigdigang protestante sila. Sa pandaigdigang kasaysayan, kinikilala ang Anglican Church, ang Lutheran Church, ang Methodist. Kinikilala sila ng mga protestante. At sila yung mga protestante na tinawag ni Pope Francis para magkaroon ng discussion regarding sa Word of God. Bakit wala ang mga sekta nyo? Wala ang INC 1914, wala ang MCGI, wala ang JW. Papayag kayo na hindi kayo kinikilala sa buong mundo? O di ba? Kung talagang kayong mga sulpot ay naninindigan at naniniwala na kayo ay isang relihiyon, bakit hindi kayo umapila? Imagine niyo, hindi kayo kinikilala sa buong mundo, magkakaroon ng debate? Di ba? Dapat aapila kayo kasi dehado kayo eh. 'Di ba? Pwede kayo magreklamo doon, bakit hindi nyo kami kinikilala? O bakit? Bakit ba hindi kinikilala ang protestante, ang MCGI, ang INC 1914, ang JW, ang Mormons? Bakit hindi kayo kinikilala? Dahil wala kayong sariling mga aklat. Wala kayong sariling Biblia. Ang ilalaban doon, Biblia. Ang Anglican Church, meron silang kasaysayan sa Biblia. Ang Lutheran Church, kay Martin Luther, meron siyang ginawang sariling Biblia. Ang Islam, anong ilalatag ng mga sulpot na sekta kayo dito sa Pilipinas?
O, ilalatag ninyo yung mga talata sa Biblia. Tatanungin kayo nung debater, halimbawa, protestante sa protestante, Anglican Church, tatanungin ka, sino ang sumulat ng sitas na nilalatag mo? Anong sasabihin mo? Catholic Church. O, di ba? Maglalatag kayo doon ng debate sa Vatican. Kasi sabi nyo, mga kayo, relihiyon kayo eh. O, pag nakaharap nyo na ang mga Lutheran, o, tatanungin kayo, anong version ng Bible ang ginagamit mo? KJV. O ano kayo? Lutheran. Di ba? Doon pa lang sa history, babagsak kayo. Dahil pagdating sa usapin ng relihiyon, hindi lang umiikot ang pag-uusap na ito pagdating sa sitas. Pinag-uusapan dito yung kasaysayan, kagaya ng mga Protestants, yung Reformation nila. Bakit sila tumalikod sa Iglesia Katolika? Ano ang stand ni Martin Luther? Bakit sila naging protestante? Kayo, ano sasabihin ninyo? Bakit kayo naging protestante? Kasi noong 1914 lumitaw yung sugo? Kasi noong 1914 lumitaw yung anghel dahil siya'y nasa hula ng Isayas? O, siya yung nasa hula ng Isayas, tatanungin kayo ng mga Protestant Anglican Church, sino ang nagsulat ng Isayas? O, anong isasagot nyo? Nga. Tapos kayo pa yung matatapang. Kaya kayo, ang hilig-hilig ninyong umatake sa mga tradisyon ng simbahan. Saan makikita ang mahal na araw sa Biblia? Saan makikita ang undas sa Biblia? Talagang hindi nyo makikita yan sa Biblia dahil ang undas, ang mahal na araw, wala pang Biblia, umiiral na. Tradisyon ng simbahan yan. Baka nakakalimutan ninyo, may Catholic Church na wala pang Bible. Kaya talagang hindi nyo siya makikita. Paano nyo makikita yan sa Biblia? Wala pang Bible, may tradisyon na kami. Oh. Di ba? Imaginein mo ang tradition like prosesyon, piyesta, ano pa ba yung mga nasa Biblia na mga tradisyon? Di ba, yung prosesyon, piyesta, hindi pa nabubuo ang Biblia, may prosesyon at piyesta na kami. Pero nung na-compiled ang Bible, meron pala dong prosesyon at piyesta. Saan nakuha ng simbahang Katolika yung ideya ng piyesta at saka prosesyon? Walang iba kundi sa tradisyon. Oh, di ba? Tapos sasabihin ninyo, kami yung true church, kami yung ganito, kami yung ganyan, kasi mababasa kami sa Biblia. Dahil yung mga founder ninyo, nung nabuo yung Bible, naghanap ng ipapangalan sa itatatag niyang sekta. Kaya sinabi niyong nasa Bible kayo. Dahil kung talagang kayo ay noon pa umiiral, dapat ang pangalan niyo wala sa Biblia. Yun ang totoo. Kaya nga kayo nagsasabi, ang pangalan namin nasa Biblia. Uy, sabi sa Biblia, ganito, ito kami Kasi umiral kayo, may Biblia na. Kung bakit ang Roman Catholic Church wala sa Bible, literally na Iglesia Katolika, hindi siya mababasa sa Biblia, kasi nga may Iglesia Katolika na wala pang Biblia. Kayo pinagmamalaki nyo, nasa Bible kami, nakasulat kami sa ganito, nakasulat kami sa ganyan. Malamang doon yung kinuha yung pangalan nyo, kaya talaga sabihin yung inyo yun. Ganun lang ka-basic yun. Yung pangalan nyo nasa Biblia, sino ba gumawa ng Biblia? Naitanong nyo ba? Sino ba ang gumawa ng mga sita sa Biblia? Sino ba namili niyan? Sino ang naglagay ng chapter? Sino ang naglagay ng verses? Sino ang nagsabi ang Roma isang aklat? Walang iba kundi Roman Catholic Church. Kaya kung kayo yung nasa Biblia, sinong gumawa nun? Roman Catholic Church. Ang pangalan ng iglesia ninyo ay nasa Biblia na ginawa at kinompiled ng Roman Catholic Church. That's why the Roman Catholic Church wala sa Bible. Di ba? Basic? Tradisyon. Wala sa Biblia ang tradisyon ninyo. Yes! Wala siya sa Bible. Pero kung lalagyan ninyo ng kokote, kayong mga sulpot na Kristiyano dito kung lalagyan ninyo ng kokote, napaka-basic lang ng sasabihin ko. Yung 12 alagad na sinasabi ninyong natalikod ang iglesia, etong 12 alagad na ito, ang gamit nilang Biblia, actually hindi siya Bible. Ang gamit nila sa kanilang pangangaral ay ang Tanakh. Tanakh, Septuagint na tinatawag, o Pentateuch, kung ano man ang katawagan na yan, Lumang tipan pa lang. Wala pang New Testament kaya hindi siya Bible. So dito sa Old Testament, ang nakasulat sa Old Testament, puro hula. Diba? Puro hula. Wala pang katuparan kasi walang New Testament
So, Old Testament yung ginagamit ng 12 apostles para mangaral, tama? Paano itinuturo ng 12 alagad ang mga kaganapan ng Old Testament kung wala pang New Testament? Sige nga. Paano ipinaliliwanag ng 12 alagad ng mga sinaunang Kristiyano na ang mga nasa hulang ito ay naganap na? Wala pang New Testament. Yung mga panahon ng early Christians, hindi nila nasaksihan na pinako sa krus si Kristo. Walang nakasaksi sa pagpapakapako kay Kristo maliban sa mga apostol pataas. Ay yung mga pinuntahan nilang lugar, hindi naman dun pinako si Kristo. Paano nila napaniwala yung mga tao na ang Diyos ay pinako sa krus? Paano? Wala namang New Testament. Ang pamamaraan ng pagpapaliwanag ng mga sinaunang Kristiyano nung wala pang Bibliyang nabubuo sa pamamagitan ng tradisyon. Sa pamamagitan ng tradisyon, ang pagkamatay sa krus ni Kristo ay naganap noong ganon ang paglalatag ng mga sinaunang Kristiyano. Meron silang pagpapatibay, meron silang katibayan. At itong mga tradisyon na ito, nagpasa-pasa sa mga bibig ng mga sinaunang Kristiyano na lumaganap na hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Ang mga tradisyon ng simbahang Katolika, bagamat hindi ito mababasa sa loob mismo ng Biblia, ito ay nagpapakita ng paggunita, pag-alaala sa mga kaganapan ng buhay ni Kristo, kagaya ng banal na misa. Pagpapaalaala. Diba? Kaya bago kayo pumasok sa teritoryo ng Iglesia Katolika, gagaya ng sementeryo, magbibigay kayo ng mga aklat ninyo na hindi naman totoo yung aral na nakasulat doon, mag-isip-isip kayo. Respetuhin po ninyo yung tradisyon ng aming simbahan. Dahil kaming mga pilit nag-aaral at pilit dumedepensa sa alang-alang sa aming simbahan, hindi rin naman po biro yung pinagdadaanan din naming pag-aaral. Kaya ako bilang isang Katoliko, hindi ko kayo hakayaan na bastos-bastosin nyo ang simbahan namin. Kaya kayo namimihasa dahil hinahayaan lang kayo ng ibang Katoliko dahil naniniwala ang simbahan sa pag-ibig sa kapwa. Pero ako bilang isang depensor ng simbahang Katolika, hindi ko kayo palalagpasin. Dapat sa inyo tinuturuan ng leksyon. Dapat sa inyo dinidisiplina. Kaya kayo hinahayaan ninyo na sira-siraan ang simbahang Katolika, yung mga katuruan namin, kasi tahimik lang ang simbahang Katolika sa mga pinaggagawa ninyo. Araw ng undas, nandudong kayo, nagkakalat kayo ng aral ninyo. Hindi nyo nirespeto yung mga yumaong mahal sa buhay ng mga Katoliko doon. Ipapakita ninyo sa social media live kung paano nyo pinagbabasag yung mga sagradong imahen, yung mga rebulto ng simbahang Katolika. Ano yun? Sa tingin nyo, yung ginagawa ninyo na pagbabastos ninyo sa sagradong imahen ng simbahang Katolika, nakakadagdag ng pananampalataya sa paningin ng ibang tao? Hindi ganon, hindi dapat ganon. Kung ikaw naninindigan ka at naniniwala ka na yung sekta mo ay nagmumula sa Diyos, aral lang ilaban mo. Hindi yung kung ang dami nyo pang mga eksena. Lahat na lang kayong mga sulpot na Kristiyano, nagsisiksikan kayo sa Katoliko, na ginugutay-gutay ninyo kami. Sa totoo lang, lahat ng mga sulpot na Kristiyano dito, pinag-iinitan nyo ang simbahang Katolika. At lahat ng mga sulpot na Kristiyanong ito, dinadaya ninyo ang tao dahil sa mga sagradong imahe ng simbahan. Yan lang naman kasi ang alam nyo. Ang manira, sirain ninyo ang doktrina ng simbahan kahit hindi pa totoo yung mga pinagsasabi ninyo. Gaya ng sabi ko sa inyo, no? Gaya ng sinabi ko sa inyo, hindi lang kami ang may sagradong imahen. 'Di ba? Kung kayo talaga ay mga Kristiyano, mga sulpot kayo, may Islam pa, bakit hindi nyo try? 'Di ba? Makipagtagisan kayo sa Islam. Total naninindigan kayo, 'di ba? Bakit hindi nyo subukan ng Islam? Ang doktrina ng Islam, basagin ninyo. Tapatan ninyo. Hindi nyo magagawa 'yon. Dahil magagaling ang mga Islam. Tradisyon pa lang ng Islam, lalamunin na kayo ng buo. Unlike kaming mga nasa Roman Catholic Church, kaya namin, no? Kaya naming makipagsabayan at makipagtapatan sa kahit na anong relihiyon dahil meron kaming tradisyon na umiiral. Lahat kayo, wala kayong ginawa kundi bastusin ang simbahang Katolika. Palibasa kasi,
Katoliko lang yung kinakayan-kayanan ninyo. Bakit hindi nyo itry yung mga ibang relihiyon? Makipagsabayan kayo. Hindi kayo nahihiya? Ang Pope ng Vatican nag-announce ng isang debate sa mga protestante, hindi kayo kasali. Yung ina-announce ni Pope dun sa Vatican ng mga Protestants, kinikilalang protestante ng buong mundo. Bakit wala ang INC 1914 doon? Wala ang MCGI, wala ang JW. Bakit wala ang ang tawag nito, Mormons? Di ba? Tapos kung ako 'yon, tapos founder ako, magagalit ako. Pinagmamalaki nyo, kalat kayo sa buong daigdig, hindi nga kayo kinikilala ng Roma? Wala nga kayo doon? Kasi nga, paano kayo masasabak doon? Dahil wala naman talaga kayo kasing history. Kalendaryo, wala kayo. Sementeryo, wala kayo. Biblia, nakikihiram lang kayo. Wala kayong tradisyon. Ano lang ba ang pinangahawakan ninyo? Yung mga aral ninyo na nagmumula sa opinyon na nagtatag ng sekta nyo, yun ang totoo. Aral ng founder nyo, yung daladala nyo, hindi aral ni Kristo. Dahil kung talagang aral ni Kristo yung dala-dala ninyo, ng sekta ninyo, di sana may tradisyon kayo. Dahil may tradisyon sa Biblia. Kung aral ni Kristo ang dala-dala ninyo, sana meron kayong pari at obispo. Dahil may mga pari at obispo na mababasa sa Biblia. Kung aral ni Kristo ang dala-dala ninyo, sana meron kayong mga santo at mga banal. Dahil may mga banal at santo na namatay katulad ng taong matuwid na mababasa sa Biblia. Bakit wala kayong ganun? Diba? Ni mga labi ng mga sinaunang Kristiyano, wala kayo. Tapos, kapag ang mga Katoliko titindig sa aral ng simbahang Katolika, galit na galit kayo. Bakit kayo magagalit kung alam ninyo ang aral ninyo? Hindi kayo dapat nagagalit. Diba? Dapat nga ipinaglalaban nyo palalo. Kaya ako bilang isang Katoliko, sinisikap ko talaga nabigyan ng lakas ng loob ang mga written debater na magsalita at lumaban. Pinipilit at sinisikap ko talaga, kahit na naghihirapan ako kung paano ko aaralin ang stand ng simbahan, kahit na maganda puyat-puyat ako, kahit na maganda labu-labu na yung mata ko sa pag-aaral, okay lang. Dahil ang goal ko, ang mga mahihinang Katoliko ay maging malakas at tapatang kayo lahat. Simbahang Katoliko na lang laging inaatake ninyo. Ang dami-daming mga sulpot dito. 'Di ba? Ang Islam hindi nyo atakihin. Andiyan ang Islam, ang dami-daming Islam, 'di ba Kristiyano kayo? Iba ang aral ng Islam sa aral ng Kristiyano, o Kristiyano kayo, doon kayo sa Islam, tignan lang natin kung kakayanin nyo sila. Ganun lang ka-basic 'yun. Latag kayo ng latag ng sitas, latag kayo ng latag ng mga verses, ng mga chapters. Hindi naman kayo ang bumuo niyan. Saan ka naman nakakita? No? Ako ang nagsulat, tas ikaw ang nakaintindi. Tapos akong nagsulat ang bobo. Meron bang ganon? Ako ang may-ari ng libro, tapos kayo yung mas marunong kesa dun sa may-ari ng libro. Kakaiba. Kakaiba ibang mga sulpot. Diba? Utak, utak, utak. Please, utak. Ang bumuo ng aklat Katoliko, tapos mas magaling pa kayo sa bumuo. Ang mga chapters and verses ng Bible, ang bumuo niyan, Roman Catholic Church, mas alam nyo pa yan, hindi naman kayo bumuo niyan. Ano yon? Parang pagmamay-ari ko, mas alam nyo pa kaysa sa akin na ako may-ari. Which is wrong. Catholic Church has a Gregorian calendar which is used by those Protestants, kasama na ang sulpot dito sa Pilipinas. Diba? Ginagamit nyo ang Gregorian calendar. Catholic Cemetery, may mga sulpot na nakalibing. Bible, compiled by the Catholic Church, ginagamit ninyo. Tapos kayo pa, true church. Wala pa kayong history, ni world history na magpapatunay na kayo ay founded or built by Jesus Christ. Wala din. Paano naging true church yan? Maging ang pandaigdig ang kasaysayan, di kayo kilala. My God, you're getting into my nerve. Kaya po sa lahat po ng mga Katoliko at written debater na Katoliko dito, no,
Magkaisa po tayong lahat. Huwag nating hayaan yung ginagawang pambabastos ng mga protestanteng ito sa ating mga Katoliko. Yung iba binibidyo pa habang binabasag ang mga imahen. Yung iba binibidyo habang sinusunog ang mga imahen. Bilang isang Kristiyanong Katoliko, hindi po dapat natin ito tinotolerate. Kaya nga po tayo tinawag na defender of the Catholic Church eh. Ipagtanggol natin ang ating doktrina. Mapasitas man, mapakasaysayan man yan, kailangan nating manindigan. Hindi sila titigil kung ito-tolerate nyo sila. Hindi sila mauubos kung hindi nyo sila tatapatan. Tapatan nyo ang mga sulpot na yan. Labanan ninyo sa aral. Mauubos at mauubos yan kung lahat tayo ay titindig bilang isang Kristiyanong Katoliko. Nang matigil na yung mga kahibangan nilang yan. Kailangan tayong magsalita. Kailangan nating manindigan. Kailangan tayong lumaban. Alang-alang sa simbahang tatag ni Kristo. Huwag nating hayaan na may mga bagong Katoliko na namang mahihina ang maakay nila. Maawa tayo sa mga kaluluwa ng maakay nila. Kung mahal ninyo ang kapwa ninyo, pilitin natin na isalba ang mga kaluluwa nila sa kahit na anumang paraan. Ilaban natin ang ating simbahan. Huwag tayong papayag na itong mga sulpot na ito ang siyang maghari-harian sa bansang Pilipinas dahil ang Catholic Church ang nagpasok ng relihiyong Kristyanismo dito. Kaya nararapat lamang na ang Roman Catholic Church na ang siyang mamayani sa ating bansa. Kung talagang mahal ninyo ang inyong kapwa, huwag nyong hahayaan na bastos-bastosin na lang ng mga sulpot na to ang ating simbahan. Tapatan nyo, labanan ninyo, aral sa aral. Kahit ano pa ang mangyari, magsalita kayo. Dahil kung panonoorin lang natin ang mga sulpot na to, parang binigyan na rin natin ng pagkakataong si Satanas na wasakin ng ating simbahan. Digmain natin sila sa aral. No? Digmain natin sila. Huwag kayong papayag na ginaganyan-ganyan ng simbahan natin. Papayag kayo? Hindi. Lumabang kayo. Sa kahit na anong pamamaraan, mapaaral man o tradisyon, tapatan nyo. Ang maliit na boses ninyo, kahit kayo ay mga written debater, yan ay napakalaking bagay sa mga taong makakabasa ng mga latag ninyo. Maaaring ang mga latag ninyo, kahit kayo ay written debater, maaaring may makakabasa niyang protestante at mapapaisip na tama nga ang stand ng Roman Catholic Church. Maraming pwedeng mangyari. Maraming pwedeng mabigay na pagbabago ang mga written debater. Dahil ako noon, isa rin akong written debater. At sa kakabasa ko ng mga magagaling na debater sa written, dyan ako natuto. Dyan ako nagsimula sa pagiging written debater. At bilang written debater noon, at hanggang ngayon din naman written debater pa din ako, dyan ako natuto at dyan ako nagsimula. Dyan ako binago kung bakit ngayon ako ay isang depensor ng simbahan na ngayon. Kaya sa lahat po ng mga makakakita kayo ng post, basta't hindi Katoliko at binabastos ang ating simbahan, labanan nyo. Magkaisa tayo, pagtulungan natin sila. Nang sa gayon, maituwid ang mga baluktot na aral ng mga sulpot na to. Ituwid natin ang mga maling aral. Hindi sila matututo, hindi sila titino kung hindi tayo lalaban. Lumaban tayo, ilaban natin ang ating pananampalataya. No? Ayan po ang aking live for today, no? At ito na po yung ni-request sa akin ni Ate ko Enma, no, regarding sa mga viral sulpot videos, no? And I hope na meron kayong nakuha kahit papaanong ideya para magkaroon po tayo kahit papaano, no, mabigyan ko kayo ng dahilan kung bakit kinakailangan nating lumaban. Kasi hindi na po tama, no, yung ginagawa nila sa ating simbahan. Kailangan na po nating kumilos at magkaisa bilang mga Kristiyanong Katoliko. Ang inilalaban natin dito hindi po yung pride. Ang inilalaban po natin dito yung itinatag mismo ni Kristo, ang kanyang iglesia. Huwag kayong papayag na ang iglesia na tatag ni Kristo is natalikod. Huwag kayong papayag na ang mga sagradong imahe ng simbahan ay Diyos-Diyosan dahil yan ay nasa tradisyon ng simbahan. Huwag kayong papayag na sila ang true church at tayo peke. Patunayan natin na sila ang peke at tayo ang tunay na iglesia ni Kristo na mababasa sa Roma 16 verse 16, mangagbatian kayo ng banal na halik. Because Roman Catholic, the word Roman
Roma 16 verse 16, mangagbatian kayo ng banal na halik. At ang banal na halik na ito ay ginaganap sa Roma. At ang Roma ay hinango sa salitang Roman, which is the Roman Catholic Church. Kaya tayong mga Katoliko ang nangagbabatian ng banal na halik doon sa bansa ng Roma. No? Maraming salamat po mga kapanalig ko dyan, no? At tuloy lang ang ating paglaban. Pero kinakailangan habang tayo ay lumalaban, manatiling fresh at maganda. Maraming salamat po.